Magandang araw muli mga ka-time catch. So kung nakikita nyo sa screen natin ngayon ay hindi po natin ma-access yung time catch. It's because of some IP address issues. So may mga instances na hindi po natin ma-access yung time catch kasi nga mali po yung ina-access na IP address. Ngayon, ituturo ko kung paano natin malalaman or paano natin ma-access yung time catch using the proper IP address. So from your keyboard, pipindutin lang po natin yung window R. So window R, or pwede po nating i-search dito sa ating search box yung word na run. So once na tinype natin yung run at clinic natin yung run na yan, itatype po natin dito yung CMD and then we will press enter. So for instance, ito po yung server ng ito po yung server ng time catch. Type po natin dito yung IP config. Kung ito yung server at ito yung IP config at lumabas yung ating IP address, kukunin po natin yung IP address ng server. Ngayon, once na yung IP address ng server ay nandito na at gusto nyong i-access yun sa kabila or sa kabilang computer, basta connected po sila sa network, ay pwede po. Una, bago ma-establish or kung ito yung gamit mong client computer, kailangan mo munang mag-run ng ping. So, ping, and then nilalagay po natin yung 192.168.1.9. So, once na meron kang reply or response, that means na connected ka sa network at napiping mo si time catch. So, in this case, gaya ng kanina, hindi po natin ma-open ito kasi nga maling IP address po yung nilagay natin. So, tatandaan ninyo, tamang IP address dapat ang ilagay natin sa browser para ma-visit po natin ang time catch. Ngayon, ilalagay na po natin yung IP address na in-open natin kanina. Sabihin natin, ito po yung client computer ninyo or ito yung computer na ginagamit nyo outside or na hindi yung server ng time catch mismo. Ilalagay nyo lang po sa browser yung kanyang IP address and then press enter. Once na nilagay nyo sa IP address at tama na po yung IP address na nilagay ninyo, mariredirect po kayo automatically doon sa first login page ng ating time catch kung saan dito nyo na po ilalagay yung inyong time catch credentials na binigay na namin sa inyo during the deployment of the time catch. Once na nilagay nyo po yan at nilagin at okay na, doon nyo na po makikita na gumagana na po yung time catch ninyo via network. Another way naman para makita natin kung talagang nasa network ba tayo or hindi is to check po ito. So, kung meron kayong network na sinet up sa school ninyo at doon po nakakonect yung time catch, see to it na nakakonect po kayo sa network. So, sa akin po, for the meantime, laptop po ang gamit ko, kaya ang titignan ko po ngayon dito is yung Wi-Fi connection. Kung ang gamit nyo naman ay LAN, tignan nyo po kung yung icon po dito ay na computer ay wala po siyang exclamation point or X mark. So, that means connected po tayo sa isang network. Ang pinakapalatandaan ko kung paano natin makita na connected tayo sa isang network ay pupunta po kayo sa control panel. So, sa control panel, makikita nyo po dito, ayan, sa control panel under network and sharing center, makikita nyo po dito kung connected po tayo. So, andito po yung ating basic network information setup na kung saan tayo nakakonect. Okay? So, kung ito po ay hindi po siya nakakonect, so ibig sabihin, hindi po natin ma-ping or hindi po natin ma-reach yung ating time catch system. Ganun lang po. So, may mga instances din na hindi po nakaran yung SAMP doon sa server machine. So, for instance, ito po ay nakastop. May makikita nyo po SAMP control panel and then i-refresh ko po ito. Makikita nyo po, hindi na po siya natin ma-access. So, ngayon, ang gagawin po natin, punta po kayo sa server machine, start nyo lang po. Anyways, dito po sa SAMP, hindi naman po ito magiging problema kasi nga, yung dineploy po nating system sa mga schools po ninyo ay automatically nagra-run na po kaagad yung SAMP once na in-open po natin yung computer. Yun lang po mga ka-time catch. Magandang araw po muli sa ating lahat.